Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Isang big-time win ang pagkapanalo ng all-time crowd favorite na Barangay Ginebra Gin Kings kontra San Mig Coffee Mixers sa score na 86-69 sa opening game ng PBA Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum kahapon. Napiling best player of the game si Dylan Ababu na nakascore ng 16 points dahil sa kanyang sunod-sunod na outside shooting dahilan upang mahabol ang 12 points na lamang ng Mixers. Ng San Mig umariba si Mark Baroka na tinaguriang ang top scorer na umiscore ng 14 points. Samantala, matapos manalasa ni Super Typhoon Yolanda noong November 8, ay dumagsa ang mensahe at tulong para sa mga naging biktima ng bagyo. Kabilang na nga dito ang ilan sa mga kilalang pangalan pagdating sa larangan ng sports sa loob at labas ng bansa. Una na nga dyan ang ating People's Champ Manny Pacman Pacquiao na inaalay ang kanyang laban kontra Brandon Rios sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Nangako rin siya na magsasagawa ng sariling relief operations at handa rin siyang sumabak sa mga ilang relief operations ng ilang organisasyon matapos ang nakatakdang laban nito kay Rios. Maglalagay din ng donation boxes sa Venetian Hotel, partikular sa Kotay Arena kung saan magaganap ang Pacquiao-Rios bout sa November 24. Ang malilikom na pera ay ibibigay sa mga nasalanta ng Super Typhoon. Inialay din ni Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. ang kanyang pagkapanalo sa laban kontra Vic Darchinian noong nakaraang linggo. Nangako din siya na magpapaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo pagbalik niya dito sa Pilipinas. Nag-anunsyo din ng Top Rank at World Boxing Organization na magpapaabot sila ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon kay Top Rank Promotions Chief Executive Bob Arum, ay magdodonate sila ng 1 milyong piso. Samantala, ang WBO ay nagbigay din ng tulong pinansyal na $10,000 para sa rescue at relief efforts. Inialay din ng Philippine Azkals ang kanilang naging friendly game kontra sa India noong Biyernes. Bago ang game ay nag-alay muna ng moment of silence para sa naging biktima ng bagyo at nagsagawa din ng relief efforts ang mga supporters ng Azkals. Tumulong din ang Philippine Volcanoes Rugby Team sa Department of Social Welfare and Development sa pagre-repack ng mga relief goods na ipapadala sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Nagbigay din ng halagang 100,000 pesos ang National Collegiate Athletic Association o NCAA. At bago nga nagsimula ang Best of 3 Championship Game ng San Beda at Letran noong Lunes, ay nag-alay sila ng dasal sa mga naapektuhan ng kalamidad. Magbibigay naman ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 300,000 pesos ang University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Nagbigay rin ng donasyon ang Los Angeles Lakers sa Philippine Red Cross na nagkakahalaga ng $150,000 para sa mga naging biktima ni Yolanda. Nagbigay rin ng karagdagang tulong ang NBA at NBA Players Association sa Christian Humanitarian Organization na World Vision. Nauna na rin nagpaabot ng donasyon ng NBA para sa ginagawang emergency relief efforts fund for UNICEF na nagkakahalaga ng $250,000 o nasa 11 million pesos. Mayroon ding fundraising effort ang liga na pangungunahan ni Coach Eric Spolstra para matulungan ang mga kababayan sa Pilipinas. Maliban dito ay balak din maglaan pa ng karagdagang donasyon ang NBA sa isa pang humanitarian organization. Ilan lang yan sa mga individual at grupo sa mundo ng palakasan na nagbibigay at magbibigay pa ng tulong sa mga nasalanta ni Super Typhoon Yolanda. At ang mga tulong na ito ang siyang nagbibigay pag-asa sa ating mga kababayang naging biktima ng kalamidad. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazelan Salubon para sa Good Morning Boss.